Sa mapagpalayang gabi sa ating lahat mga kaibigan, ito po ang kawal ng inklusyon, Wally Cornel. Bismillahirrahmanirrahim sa ating mga kababayan natin mga Muslim. Sana gabayan tayo ng buong may kapal sa mga kapatid natin Kristiyano, pati na rin sa born again at saka sa ibang mga relihiyon na ating kinaaruan. Ang ating pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa ADHD awareness. Na kung saan na ang mga batang may severe symptoms of ADHD ay na-diagnose before 6 years of age. Yung mga young children with ADHD ay kailangan ng treatment para sa ADHD. Alam niyo kung ano yung dapat natin gagawin? Ano nga ba ang ADHD o yung Attention Deficit Hyperactivity Disorder? Ito yung most common enduring conditions of the childhood and affects many children, including very young children. Those who more severe symptoms are often diagnosed earlier. Being easily distracted, impulsive, and highly active, normal, or young children. But when the syndromes are severe and persistent, it can cause problems. Ngayon, tatalakayin din natin kung ano yung problem dito sa ADHD. Ang unang tanong, itong anak ko merong ADHD. Anong gagawin natin? Sa mga nakakatandang may ADHD, siguro ang gawin natin, ito yung often behavior and therapy and medication. Pero nung pag ika'y batang 6 years old, underage, na 6 years old, behavior therapy muna yung gagawin mo bago ka mag-medication. Ang behavior therapy ay recommended treatment sa ADHD under 6 years old. Most effective daw ito sapagkat itong mga therapists work with parents and teach them the skills needed to help the child better manage the ADHD. Init. Amoy pintura. O ito mga kapatid, paano matatrain yung mga magulang para sa ADHD? Children who have ADHD are the worst that often challenging for parents. Sapagkat nga yung mga may batang ADHD, nakakalimutan kung anong gagawin. Aktibo. Wala kakulangan din sa atensyon. Malikot. Napapagusahan lagi. At higit sa lahat, yung pag-aaral, naku kung hindi sila makapokus. So a therapist skilled in behavior management can help parents understand how ADHD affects their child. Yung parent training and behavior management, kailangan yan para lalo yung ating makakatulong din itong mga daycare, preschool at saka yung mga eskwelahan sa pag-manage ng mga preschooler na may ADHD.
baka maturuan sila na maigi. Ito yung sinasabi ko kanina, yung recommended first choice, yung behavior therapy. Kasi sapagkat itong mga 6 years old child na may ADHD, pwede magkaroon ng side effects such as high blood pressure, heart rate, hindi makatulog, kulang sa pagkain, kulang sa enerhiya. Itong behavior therapy, nagkakaroon ng medication in the young children of ADHD na rin. At pati yung parent training and behavior na rin evidence as a treatment. Hindi nyo ba alam, itong October ay ADHD Awareness Month. At itong linggong to ay ADHD Awareness Week. Base sa datos, 7.2% sa buong mundo na kabataan na mayroong ADHD, samantalang yung 3.4% ng adults mayroon ding ADHD. Sa Amerika, mayroong 9% ng batang na mayroong ADHD at 4% ng nakakatandang ADHD. Dito sa Pilipinas, kung sumatotalin natin, nasa 3 to 4% yung mga may taong may ADHD. According to Roxanne Poch, Director of ADHD Awareness Month Coalition, ito ay serious public health issue. Why? It is a great opportunity to share reliable information about ADHD in the children and adults, as well as highlight comprehensive treatment options and available resources to help people live well with ADHD. Answering these questions to improve the public's understanding about ADHD and encourage individuals and families to pursue proven treatment options, according to CHAD CEO April Gottliebs. Yung ADHD daw, pinag-aaralan pa yan. Ito yung most studied beverage population. Unaddressed ADHD have devastating effects on adults with ADHD, sabi ni ADA President Wayne Gordon. Itong mga yan, yung mga source natin ngayon galing sa Canada. Kasi nga sa kanilang research, 17 million na kabataan at nakakatanda sa US na may ADHD. Kada October, kinikilala yung ADHD Awareness Month. Yung mga sintomas ng ADHD na kagaya na binanggit ko kanina, yun yung sinasabi natin na for the early childhood and several are required to be present at the age of 12. Kumbaga sa mga bata, 6 or more symptoms present. Samantala sa mga teenagers, hanggang sa pagtanda, mayroong 5. Ito yung mga sintomas. Inattentive, hyperactive, impulsive, combined. Ito yung tipo. Pag sinabing predominant inattentive, ito yung hindi ka nakikinig, nawawala lagi ang gamit mo. Ito yung hindi ka nagpe-pay attention, hindi ka makasunod sa instruction at makalimutan ka. Yun ngayon yung kagaya na sinabi ko. Samantala naman itong ADHD, hyperactive impulsive, ito yung hindi ka makaintay, mamadali ka, yun. Quietly, hindi hirap ka makaupo, babala ka pa sumagot. Kapag pinagsama mo yan,
magkakaproblema ka nga talaga. Alam nyo, mayroong mga factors ng ADHD kagaya ng genetics, brain injuries, raw birth rate, exposure sa toxins habang nagbubuntis, yung pag-inom ng alak, maggamit ng droga at paninigarilyo. Yan ay mga example. Yan yung mga alaga. Habang wala pang lunas, pwede makatulong yung stimulant under medical supervision na pwede makapagtaas ng dopamine and norepinephrine sa utak. Ito mga chemical, mayroong essential goals sa pag-isip at sa iyong atensyon. Ito yung mga paraan para mahanap ng lunas itong ADHD. Samantalang ito, yung mga non-stimulants are also available for individuals. Ito mga non-stimulants, ito yung mga bothersome effects for stimulants. When stimulants are not available in combination with the stimulants to increase effectiveness. In addition to medical options, there are more social options that can help individuals with ADHD and their families managing. Ito yung CHAD o yung nagkakaroon sila ng resource training center sa nagkakaroon sila ng support group, ADHD newsletter, training, pati na rin yung health hub and other resources. Samantala naman itong behavioral therapy and cognitive behavioral therapy, kailangan din yan. Sapagkat ang bawat therapy ay pwede makatulong sa ugali at sa mga nararamdaman. Itong ADHD, awareness month, panahon na to. Kapag ikay magulang, guro, kaibigan o ikaw, ito na yung oras para makapagano ko. Samantalang yung mga tipo ng issues na pinag-uusapan, pwede natin pag-usapan yan para solve ang iyong issue. The other large piece of ADHD Awareness Month is encourage as many people to spread information about this disorder to stimulate impactful conversations, increase understanding, and decrease stigma and stereotypical thinking. Ang problema kasi sa ating mga tao, hindi nila nauunawaan o ano ang tunay na kahulugan ng ADHD. Basta banat-banat sila. Naalala ko yung sinabi mayroong nag-report sa The Inclusive Report, yung persecution. 2 beses na siya nag-report nung February, nag-report pa nung Oros. Yung parang labeling, ay ADHD ako, ay ano, hindi dapat yun. Mali yun. Actually, 2 sila nag-report, yung dati, former member ng HNI, at ngayon yung kasalukuyan. Nireport to 2 beses sapagkat lahat ng mga PWD ngayon ay inaapi. Pati yung mga PWD, pati yung mga advocate ng PWD, ginagawa ng kwento. Kumbaga, parang nagkagawa ng kwento. Saan natin mapakita to? Makikita natin yung awareness ng ADHD sa graphics, sa video, sa PSAs, at iba pa. Paano natin mapaprevent, makialam, bigyan ng sapat na medisina, makipag-coordinate or work sa eskwelahan
pag-aaruga ng magulang, makibahagi sa mga grupong may ADHD. Base nga dito, hindi nga malinaw kung ano ang brain differences ng ADHD. Ito nga ay patunay na ang ADHD ay hindi namamana. Another myth nito ang ADHD ay hindi nagdadahilan sa paggamit ng computer, tablet, cellphone, maling pag-aalaga ng magulang o yung pagkain ng mga matatamis. At ang ito ay yung katotohanan, ang ADHD pwede ma-improve. Kumain ng sapat, matulog na maaga, mag-esersisyo, at alagaan dapat ng magulang. Ayan nga, kagaya ng ating paglalahad, ang ADHD ay chronic condition na nakakaapekto sa milyong kabataan at nagpapatuloy hanggang sa pagtanda. Ang ADHD ay kabilang sa pinagsamang problema sa kakulangan ng atensyon, hyperactivity at ugaling impulsibo. Ang batang may ADHD ay pwedeng mahirapan sa bababang paghahalaga sa sarili, palaaway, at mahinang pagsasagawa sa paaralan. Ang mga sintomas nito ay nababawasan sa tuwing tumatanda ang tao. Sa makatuwid, yung mga taong may ADHD ay hindi ganap na nakakahan sa mga sintomas nito, ngunit pwede silang matuto ng paraan para maging mapagtagumpay. Habang nakakalapat ng lunas, itong ADHD ay hindi pa napaggagamot, ngunit pwedeng makatulong to sa mga palatandaan nito. Ang mga pagsusuri sa ADHD ay kasama sa medikasyon at intervensyon pag-uugali. Ang maagang pagsusuri at ang paglalapat ng lunas ay pwede makabuti ang kalagayan sa taong may ADHD. Habang ang totoong sanhi ng ADHD ay wala pang katiyakan, ang mga pagsusuri ay nagpapatuloy. Yun na nga, nagre-research pa hanggang ngayon ng mga doktor at yung mga pediatrician. Ang mga salik na pwedeng mapagkaloob sa kinalabasan ng ADHD ay mga sumusunod: genetika o genetics, kapaligiran, at yung problema sa gitnang sistemang nervous system sa tamang paraan ay nasa pagsusuri. Ito yung mga bagay na dapat maiwasan sa panganib ng iyong anak sa ADHD. Kapag ikay nagbubuntis, umiwas ka sa alak, sa droga, sa usok na sigarilyo at sa paninigarilyo na rin. Iwasan mo ang iyong anak sa mga dumi at nakakalasang bagay tulad ng usok at pintulang may LED, at higit sa lahat, bawasan mo ang paggamit ng screen o gadget sa unang 5 taon ng bata. Ayun na nga, kagaya na sinabi ko, dapat maging aware tayo kung ano ang mga nangyayari doon sa ADHD awareness. Sapagkat itong ADHD awareness ay napakamahalagang bagay na dapat natin pag-usapan bago tayo magtapos. Nais ko pasalamatan uli ang mga nakikinig na yon sa atin sa HNI, pati na rin sa Kawal page. Ibahagi natin to yung kaalamayan at kaalaman tungkol sa ADHD at huwag tayo maging stereotype na rin. At pati na rin sa mga gumagawa ng fake news at sa mga kalokohan, pati na rin yung mga gumagawa ng trolls na mali ang wording, pwedeng tigilan na natin to sapagkat ito na ang
Ito ay hindi na nakakatulong at ito ay hindi na Uli, magandang gabi muli. Pagpalain tayo ng buong may kapal. Allahu Akbar.